Sa larangan ng palakasan, ang bola ay hindi lamang isang simpleng kagamitan kundi isang simbolo ng disiplina, kompetisyon at kasaysayan. Sa basketball, dalawa sa pinakakilalang pangalan na nagmarka ng impluensya sa pandaigdigang antas ay ang Spalding at Molten. Ang dalawang tatak na ito ay hindi basta lumitaw lamang sa merkado. Ang kanilang pinagmulan ay nakaugat sa mahabang proseso ng inobasyon, pakikipag-ugnayan sa mga organisasyon ng sports at stratehikong pagpasok sa iba't ibang liga sa buong mundo. Ang Spalding ay isa sa mga pinakamatandang pangalan sa kasaysayan ng sports equipment. Ito ay tinatag ni Albert Goodwill Spalding noong 1876 sa Chicago, Illinois, Estados Unidos. Si Spalding ay isang dating profesional na manlalaro ng baseball at pitcher ng Chicago White Stockings. Nakalaunan ay naging Chicago Cubs. Matapos ang kanyang karera bilang atleta, nakita niya ang kakulangan ng dekalidad na kagamitan sa sports. Kaya nagpasya siyang magtayo ng sariling kumpanya na tutugon sa pangailangan ng mga atleta. Noong 1876, opisyal niyang itinatag ang A.G. Spalding and Brothers at nagsimula ito bilang isang maliit na negosyo na nagbebenta ng baseball equipment. Hindi nagtagal, lumawak ang operasyon nito sa iba't ibang uri ng kagamitan. Kabilang ang bola para sa basketball. Ang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Spalding ay nang makipagtulungan ito kay Dr. James Naismith, ang inventor ng basketball noong 1894. Sa taong iyon, ang Spalding ang lumikha ng kauna-unahang opisyal na basketball batay sa mga spesipikasyon ni Naismith. Ang detalye nito ang naglatag ng pundasyon ng kanilang reputasyon bilang pangunahing tagagawa ng bola para sa basketball. Pagsapit ng ika-20 siglo, lalo pang lumakas ang impluwensya ng Spalding sa larangan ng basketball. Noong 1983, naging opisyal na bola ang Spalding ng National Basketball Association o NBA, isang hakbang na nagpatibay sa kanilang global na presensya. Ang pagiging opisyal na supplier ng NBA nagbigay sa kanila ng malawak na exposure na nagresulta sa pagtaas ng kanilang kredibilidad sa buong mundo. Sa Pilipinas, nagsimulang makilala ang Spalding sa pamamagitan ng PBA na itinatag noong Abril 9, 1975. Sa mga unang taon ng liga, iba't ibang brand ang ginamit bilang opisyal na bola. Ngunit naging mahalagang yugto ang paggamit ng Spalding noong dekada 90 hanggang unang bahagi ng 2000s. Ang Spalding ang naging isa sa mga pangunahing bola na ginamit sa PBA bago ito tuluyan napalitan ng Molten. Ang paggamit ng Spalding sa PBA ay hindi lamang simpleng pagpili ng kagamitan. Ito'y bahagi ng global na impluwensya ng NBA na siyang sinusundan ng maraming liga sa buong mundo. Ang katanyagan ng Spalding ay hindi lamang nakabatay sa marketing kundi sa kalidad ng kanilang produkto. Kilala ang kanilang bola sa paggamit ng tunay na leather, partikular ang full-grain leather na nagbibigay ng mas magandang grip at control. Ang kanilang teknolohiya ay patuloy na nag-evolve, kabilang ang pag-develop ng composite leather para sa indoor at outdoor use. Sa kasalukuyan, ang Spalding ay nananatiling isa sa mga kilalang brand sa mundo. Bagamat natapos ang kanilang kontrata bilang opisyal na bola ng NBA noong 2021 at pinalitan ng Wilson. Gayunpaman, hindi nito nabawasan ang kanilang reputasyon dahil nananatili silang malakas sa mga amateur leagues, collegiate competitions at recreational basketball. Isang mahalagang trivia tungkol sa Spalding ay ang kanilang papel sa iba pang sports tulad ng baseball, football at golf. Ang kumpanya ay hindi lamang nakatuon sa basketball kundi sa kabuuang industriya ng sports equipment. Ang kanilang logo at pangalan naging simbolo ng tradisyon at kasaysayan ng palakasan. Ang Molten sa kabilang banda ay isang kumpanyang Hapon na itinatag noong 1 ng Nobyembre 1958 sa Hiroshima, Japan. Ang kumpanya ay tinatag ni Kiyoshi Matsubara at iba pang mga kasosyo bilang isang manufacturer ng rubber products. Sa simula, hindi basketball ang kanilang pangunahing produkto kundi mga industrial rubber components. Subalit sa paglipas ng panahon, nakita nila ang potensyal ng sports equipment, lalo na sa basketball at volleyball. Noong dekada 60, nagsimula ang Molten na gumawa ng mga bola para sa sports at unti-unting nakilala sa Japan dahil sa kanilang kalidad at precision engineering. Ang kanilang malaking tagumpay dumating noong 1982 nang maging opisyal na bola sila ng FIBA, International Basketball Federation. Ang hakbang na ito ay nagbigay sa kanila ng pandaigdigang reputasyon at nagbukas ng pinto sa iba't ibang liga sa mundo. Ang disenyo ng Molten Basketball, partikular ang kanilang iconic 12-panel configuration ay pinakilala noong 2004, ay naging isang revolusyon sa industriya. Ang kakaibang disenyo na ito ay hindi lamang para sa aesthetics kundi para sa mas magandang grip at visibility. Ang kulay nitong kombinasyon ng orange at ivory ay nagbigay ng malinaw na pagkakaiba sa tradisyonal na all-orange na bola. Sa Pilipinas,
Naging mahalaga ang papel ng Molten nang ito ang napiling opisyal na bola ng PBA noong 2006. Ang pagbabago mula sa Spalding patungong Molten ay hindi basta desisyon lamang. Ito ay resulta ng masusing pagsusuri sa performance ng bola. Ang Molten GL7X na siyang ginamit sa PBA ay kilala sa consistent bounce at superior grip na mahalaga sa mabilis na laro ng liga. Ang pagpasok ng Molten sa PBA nagdulot ng pagbabago sa estilo ng laro. Maraming manlarong nagsabi na ang Molten ay may ibang pakiramdam kumpara sa Spalding, partikular sa pag-shoot at dribbling. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nasanay ang mga atleta at kinilala ang kalidad nito. Ang kanilang presensya sa iba't ibang international tournaments ay nagpatibay sa kanilang reputasyon bilang isa sa mga nangungunang brand sa mundo. Sa kasalukuyan, ang Molten ay patuloy na lumalago at ginagamit sa iba't ibang international competitions. Ang kanilang commitment sa innovation at makikita sa patuloy na pag-develop ng mga bagong teknolohiya sa paggawa ng bola. Ang Spalding na nagugat sa Estados Unidos noong ika-19 na siglo sa pamumuno ni Albert Goodwill Spalding ay nagtataglay ng tradisyong nakasandig sa kasaysayan ng basketball sa Amerika. Samantalang ang Molten na itinatag sa Japan noong 1958 ay sumasalamin sa disiplina at precision engineering na karaniwang iniugnay sa industriyang Hapones. Sa usapin ng disenyo, ang Spalding ay nananatiling tapat sa 8 panel na struktura na unang binuo batay sa orihinal na konsepto ni James Naismith noong 1890s. Ang 8 panel na ito ay hindi lamang estetiko kundi produkto ng mahigit isang siglo ng standardisasyon sa Amerika, lalo na sa National Basketball Association. Ang bawat panel ay mas malaki kumpara sa Molten na nagre-resulta sa mas kaunting seams o guhit sa ibabaw ng bola. Ang implikasyon nito ay mas malinis na release kapag nag-shoot dahil mas kaunti ang posibilidad na tumamang daliri sa seam sa oras ng pagbitaw. Ito ang dahilan kung bakit maraming shooters sa NBA ang mas komportable sa Spalding dahil ang consistency ng release ay mahalaga sa mataas na antas ng kompetisyon. Samantala, ang Molten ay lumihis sa tradisyong ito nang ipinakilala ang 12-panel design noong 2004. Isang radikal na pagbabago na kalaunan ay ginamit sa mga torneo ng FIBA. Ang layunin ng disenyong ito ay hindi lamang para sa visual distinction kundi upang mapahusay ang ball control. Sa pamamagitan ng mas maraming panel, nadagdagan ang mga bilang ng seams na nagsisilbing gabay sa mga daliri ng manlalaro. Ang resulta ay mas predictable na grip, lalo na sa mabilis na dribbling at passing. Para sa mga guard na nakadepende sa ball handling, ang Molten ay nagbibigay ng mas malinaw na tactile feedback. Isang katangiang pinahalagahan sa international play kung saan mas sistematiko at team-oriented ang estilo ng laro. Kung titingnan ng materyales, mas malinaw ang pagkakaiba ng dalawang tatak. Ang Spalding lalo na sa kanilang high-end models tulad ng NBA official game ball ay gumagamit ng full-grain Horween leather, isang uri ng leather na gawa sa Horween Leather Company na itinatag pa noong 1905 sa Chicago. Ang leather na ito ay kilala sa kakayahang magbago ng texture habang ginagamit. Sa simula ay medyo madulas ngunit habang tumatagal ay nagiging mas magaspang at game ready. Ang prosesong ito ay tinatawag na break-in period at ito ay tinuturing na mahalagang bahagi ng karanasan sa paggamit ng Spalding. Sa kabilang panig, ang Molten ay mas nakatuon sa paggamit ng advanced synthetic leather. Ang kanilang mga bolang tulad ng GL7X at BG4500 series ay dinsenyo upang maging handa agad gamitin nang hindi nangangailangan ng break-in period. Ang synthetic cover ay may microfiber surface na nagbibigay ng consistent grip kahit sa iba't ibang kondisyon ng court. Ito ay partikular na mahalaga sa mga international tournaments kung saan nag-iiba-iba ang klima at humidity. Sa ganitong aspeto, ang Molten ay mas practical at predictable samantala ang Spalding ay mas organic ang karanasan. Sa performance, ang pagkakaiba ay mas lalong lumilitaw kapag isinasaalang-alang ang bounce at weight distribution. Ang Spalding ay kilala sa mas soft na pakiramdam dahil sa natural leather at internal blader design nito. Ang bola ay may bahagyang mas mababang rebound stiffness na nagbibigay ng mas kontroladong dribble sa hardwood courts. Ito ang dahilan kung bakit ang NBA players ay bihasa sa paggamit nito dahil ang kanilang laro ay heavily reliant sa isolation plays at individual scoring. Ang Molten naman ay mas consistent ang bounce dahil sa kanilang butyl bladder at precision molding technology. Ang kanilang manufacturing process ay ginagamit ng advanced heat bonding techniques na nagresulta sa mas pantay na internal pressure distribution. Ang epekto nito ay mas predictable ang rebound na mahalaga sa structured offenses na karaniwang makikita sa FIBA competitions.